Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, wala nang pondo. Yan ha, Comelec Garcia mananagot, nagwaldas. Yan mga kababayan, nagtatanong po ha, lagot ka ngayon. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin ito. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Palagi ko po itong nakikita mga kababayan, tinatanong po dito, no? Kung pabor ba kayo? Pabor ba kayo Rodante Marcoleta as the next Senate President of the Republic? O yan mga kababayan, i-comment nyo lang po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito sa tanong, no? Na kung pabor ka ba na si Senator Rodante Marcoleta ang magiging next Senate President at hindi po si Tito Soto or even Senate President Chis Escudero. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon, i-comment nyo na lang mga kababayan. At eto pa, pasadahan din po natin itong Comelec. Sinasabi po natin dito sa thumbnail natin, wala ng pondo. Dahil ito po ang sabi ng Comelec mga kababayan. Sabi po ng Comelec, Comelec wala ng budget para sa manual recount ng mga boto. Nako po, marami na naman ang init ng ulo at tenga dito po sa sinasabi ni Comelec Chairman George Garcia. Sabi niya po wala po kasi tayong budget para diyan sa mga pagbibilang na ganyan, kung talaga bang yan ay piniprescribe. Bakit? Simula nung 2010 na nag-automated election tayo ay wala po tayong mga ganyang klaseng pagbilang. Nako mga kabayan, di dapat ginawa nyong very transparent and accurate, no, yung inyo pong mga machine, di ba? Prenogram nyo sana ng accurate, no, at saka reliable, kasi yung iba talagang magdududa mga kababayan patungkol po dito. Kaya po nagre-request po sila ng manual recount. Pero wala raw pong budget ang Comelec patungkol po sa manual recount. Di ba? Kung walang budget ang Comelec, pwede ba yung pwede siguro yung iba mag-volunteer, no? Mag-manual recount. Kung wala kayong ipapasahod diyan, pwede ba mag-volunteer kayo para sa bayan? Kung sino man po yung mga nag-request ng manual recount, ito po ang sagot. Hindi po magmamanual recount ang Comelec sapagkat wala raw budget. Ang pumasok na agad sa isip ko mga kababayan, bakit po sa mga di ba yung mga pag-aberya ng kanilang machine, dapat may budget sila to make sure that hindi magkakaroon ng aberya yung mga machine nila. Ganun din Saan kaya napunta ang budget mga kababayan ng Comelec, no? Dito ba sa mga machine napunta? Dito ba sa mga depektibong machine? No? At sinasabi ng ating mga kababayan ay parang nakaprograma na yung ipapasok mong balota. Mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi na wala pong walang budget para sa manual recount? Wala na bang ibang paraan? Budget lang ba talaga ang kailangan to make a manual recount mga kababayan, no? Ano po ang inyong opinion diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito naman po sa Ace Barbers. Representative Ace Barbers, sabi niya po dito,
Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte walang epekto sa mga kandidato ng administrasyon. The result speak for themselves. 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. That's a clear 81.81% win rate. If the impeachment was such a political liability, we would have been wiped out in our own district. You know what, Representative Barbers? Tapos na kasi ang naririnig mo ba yung sarili mo? No? Kasi yung sinasabi po ni Congressman Toby Chanco, na Representative Toby Chanco, about the national election, no? Hindi po yung local. Kasi yung mga congressman, representatives, no? It's already done eh. Tapos na po ang impeachment. Impeach na po si Vice President Sara Duterte. Ano pa? Para ano pa't hindi kayo iboboto ng inyong mga nasasakupan, i-impeach na si Vice President sa inyo. Diba? Bigyan nyo pa ng mga ayuda, talagang iboboto kayo. Diba? Kaya nga before the election, nagpirma-pirma na kayo para meron kayo pondo pagdating ng eleksyon. That's the reality, mga kababayan. Diba? Before election, nagsipirmahan, nagkandara pa po silang pumirma doon po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Dahil anong sabi ni Toby Chanco? Iniipit yung budget. Iniipit, ginigipit yung mga congressman. That's why, mga kabayan, tama po, nagko-connect, di ba? Kaya, wala na talagang essence, no? Yung impeachment complaint pagdating po dito sa mga congressman. Kasi nakapirma na sila eh. Impeach na po si Vice President Sara Duterte dito sa House of Representatives. Pero pagdating naman po sa senatorial race, doon naman po ang sinasabi. Kaya hindi nanalo. Or sinasabi na mahina ang makinarya ng administrasyon, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, si Barbers pa rin, sabi niya, the voters did not vote based on who defended or attacked Duterte. No, mali ka. Nagdepende po sila doon, mga kababayan. Bakit? Sige nga. 'Di ba? Sa Mindanao, zero nga kayo. Hindi kayo nakapasok ng Magic 12. Siguro ko yung sinasabi po ni Barbers, yung local, no? Yung local race, no? From mayors to from governors, no? Congressman down to the very low position. Ito na lang pagbasihan natin yung sa Cebu, di ba? If sa bagay hindi naman to, pero alyado to no? Yung si Gwin Garcia, di ba? Endorsed by President Bongbong Marcos Jr. and Pambari 4 is endorsed by former President Duterte. Di ba? Paano mo masasabing hindi nakabase yung pagboto ng taong bayan kung sinong nagde-defend at sinong nag-attack sa Duterte? This is a political issue, mga kababayan. Di ba? Ano po ang inyong opinion dito kay Barbers? Nasa tamang planeta pa ba ito? Okay. Ito, mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. mayroong bagong statement hinggil sa pag-iisang tabi ng usaping politika. Ito po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. It's time to put all of the issues that were raised during the election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues, agriculture issues, food supply issues, all of these things. Sana naman ako lagi kung binibilang ang araw na natitira na sa term ko at kailangan matapos natin yung mga nasimulan natin. Ang tanong,
ano yung mga nasimulan ninyo? May nasimulan ba kayong mga big ticket project? Kailangan daw tapusin. Oy, teka lang ha, yung pangako mo ng eleksyon. Teka lang. Yung about sa subway. Matatapos ba? Before your end of term. Di ba? Sinabi niya yun eh. No? Hindi pa naman tayo makakalimutin. Di ba? Sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr., before mag-end po ang kanyang term, operational na ang subway, mga kaubayan, dito sa Pilipinas. Nako, abangan po natin yan. Okay. Bigyan lang natin ng comment itong sinasabi niyang, let us not, parang sabi niya, wag natin pag-usapan yung mga political issues, no? No? Don't forget everybody, mga kababayan, mga katulad kong dukha, hampas lupa, mga ordinaryong Pilipino. Huwag po natin kalimutan na sila po ang nagpadala kay former President Duterte doon sa ICC. Now, let's just forget. Yun ang sinasabi nila eh. Kalimutan na natin lahat. Hindi po namin makakalimutan hanggat hindi nakakabalik, even makabalik si former President Duterte dito sa Pilipinas, hindi pa rin po makakalimutan ng taong bayan that your government, President Bongbong Marcos Jr., is the one behind, no, ng pag-aaresto at pagdadala doon kay former President Duterte without even, no, prosecuting him in a very own court, mga kababayan. Di ba? Pinadala nyo doon ng isang Pilipino without even judging, no? Or hindi mo lang nilitis dito sa Pilipinas. Sana man lang naging guilty at naging convicted muna dito sa Pilipinas at pinadala nyo na doon. Dito nga sa Pilipinas, sa kanyang pinaka tahanan. Hindi po siya na-convict. Tapos i-convict nyo siya doon sa ibang bansa. Hindi po madaling kalimutan yan, mga kabayan. No? Tapos sasabihin niya yan, no, let us just talk about developmental issues, health, education, agriculture, food supply, no? Eh yan naman dapat talaga sana, di ba? Pero anong ginagawa ng Yusek ninyo, Yusek Castro? There is no single day, no, na hindi niya binabanat-banatan ng mga Duterte. How can you move on? Di ba? If the one starting the fire is in there, mga kababayan. So unahin nyo pong disiplinahin at pagsabihan na sa bawat pag-press con, ang pag-usapan ay developmental issues, healthcare, education, agriculture, food supply, and also economy, mga kababayan. Di ba dapat po yan ang laging binibida ni Claire Castro, hindi po yung Duterte siya ng Duterte, mga kababayan. Okay? Ito pa, mga kababayan, pasadahan po natin ang balitang ito. Sabi po dito, speaker, still him. Nako, still speaker pa rin ba si Romualdez, mga kababayan? House on shaky ground. Nako, medyo nagkakalabu-labuan ngayon ng Ganon yun yung House of Representatives. Pero ito pang sabi ng key allies of Speaker Martin Romualdez insists there is no leadership shake-up, just administrative matters. Committee assignments, preparation, continuity, but denials often speak louder than confirmation. No? As rumors swirl of Romualdez' potential ouster, his supporters invoke loyalty, performance, and alignment with the president's agenda. So yan, mga kabayan, medyo kinakabahan at natataranta ngayon ang pamunuan ni Speaker Martin Romualdez sapagkat meron mga small power, no, tensions coming from the other side na gusto siyang palitan bilang
isang Speaker of the House ng House of Representatives, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Is this a good sign? Itong House on shaky ground, sinasabi? Is this a good sign? Or wala rin tayong medyo it doesn't affect, no? Kasi ngayon hindi pa talaga to effect magiging apektado tayo, di ba? Pero once na mapalitan po si speaker, I think mga kaibigan natin, that is the big win, no? Malaking pagpanalo yan para sa atin, mga kababayan. Ano po inyong opinion dito sa pagganon-ganon? Shaky daw ngayon ang pamunuan ng House of Representatives, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At ito, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Patungkol po ito dito kay Vice President Sara Duterte, at ito po ang sabi niya. Sinabihan ko si Congressman Pulong, sinabi ko sa kanya, baka gusto mong lumaban ng speaker. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka mananalong speaker, then kunin mo ang minority. Ito mga kabayan, this is another pwersa, no? Nga na posible pagsimulan ng pagbabago dyan po sa House of Representatives, no? Pero kailangan po makakuha po si Congressman Paulo Duterte ng marami-raming boto ng mga congressman for him to become the next speaker, no? Pero bukod po kay Congressman Paulo Duterte, nandito rin po si Representative Toby Chanco, na kinakausap din ng mga ibang congressman to become the next possible, no, House Speaker. Yan, mga kababayan, dalawa po ang pwersa na gustong palitan si Speaker Martin Romualdez. So abang-abangan lang po natin, mga kababayan, kung ano pong mangyayari dyan. But this is a good sign, alright? Ito na, mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito. Kapapasok lang, laglagan na PBBM at Romualdez, ikinantan ni Kong Toby Chanco para kay Vice President Sara Duterte. Ito na po. Mga kabayan, 6 na araw makalipas ang eleksyon at maiprok naman na kahapon ang mga nanalong senador, tila umpisa na ng laglagan sa Senado at Kamara, maging sa Palasyo ng Malacanang. Dahil dito, nagtitrending ngayon sa mundo ng social media ang ginawang pag-amin ni nabutas sa Representative Toby Chanco na napilitan daw silang pumirma at karamihan sa mga kapwa niya kongresista. Ito ay para sa pagsusulong ng impeachment complaint laban dito kay BP Sara Duterte. Pagbubunyag ni Chanco, ang gagawin nilang pagpirma ay kapalit ng milyon-milyon piso para sa kanilang mga project, kabilang na dito ang budget sa pangangampanya nito nakaraang eleksyon. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Si Congressman Chanco, mga kababayan, ang leader at campaign manager ng Alyansa para sa Bayan na hawak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya ayon sa kanya, alam niya lahat ng mga problema at ginagawang solusyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya nakaapekto sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint ni BP Sara, pati na rin ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So yan ang nangyari. Sa isang interview ng programang Historiko ng One News, inamin ni Chanco na isa-isang tumatawag at naglalapitan sa kanya ang mga kongresista at humihingi ng advice kung anong dapat nilang gawin. Dahil dito, sinabi ni Chanco na pumirma na lang sila kung ito ang hinihingi ng Malacanang at Kamara para hindi na sila pag-initan. So yan, mga kababayan, klarong-klaro, Malacanang at Kamara. So meaning from the President down to House Speaker Martin Romualdez, yun po ang utos. That was the command, mga kababayan, to sign. Firstly, sabi, we assume that it is firstly kasi ginigipit yung kanilang budget, di ba? At hindi lang po sa ngayon lang umamin, no?
si Representative Toby Chanco, but noon pa man, mayroon na pong mga congressman or representatives na umamin, di ba? Na kapag hindi po sila pumirma, ay ganun nga, no? Kawawa yung kanilang mga constituent, no? O, sa mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong opinion. Maraming salamat po at please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng